Yun, grabe. Palakpakan naman natin yung napakagandang video, no, na ginawa ni Sir John. Sir John, nice to see you again dito sa Zoom. Okay, so guys, i-recognize pala natin yung President and CEO ng JE Ponsalan Manufacturing Corporation na si Sir Bin, no? Ponsalan, anak ni Sir John Ponsalan, no, na nabibigay sa atin ng oportunidad to also market the JIT1 product. Now, guys, before ko po tawagin si Sir John, no? Para to explain briefly or baka may mga question kayo for a few minutes. Tanungin po na to si Sir John. Now, nakikita na natin yung technology, guys. Paano makatulong sa atin yung JIT1 to save on gas, to save on fuel, no? To save on maintenance costs, no? Masave yung bulsa natin. At the same time, meron pa tayong chance na kumikita. Now, ang advice ko lang, yun sa vicinity mismo natin. No, as an affiliate, as a distributor ng Zakiko, pwede tayo mag-stocks unhan doon sa vicinity natin para i-explain natin, i-saturate natin, no, yung produkto natin sa lugar natin. Mas marami tayong matulungan, guys, dito. No? So, now, without further ado, no, para sa additional info at sa mga question natin later on, may I call on, no? Na-meet ko na to si yung inventor natin, napaka-humble, napakalayo ng biyahe. Nag-meet up kami doon sa Metro Manila, no? Without further ado, napaka-honored natin ngayon. Nandito si Sir John, no? Jubincio Punsalan Jr. to be with us dito sa Zoom natin. Sir John, again, thank you so much, sir. And then yun, take it away, sir. Naka-mute po kayo, sir. Yan na. Okay? So, Ayun, ready na ayun, ako? ayun. Loud and clear. Loud na po. Hi everybody. Good evening. Good evening po. Ito po si Mr. Punsalag po, si yung ating creator ng Jatuan Extreme Oil. Ano? Sana nagustuhan nyo yung demo and at the same time, kung may mga questions kayo sa akin, let me know. Andito lang ako. Yun, question. Yes, sir. Baka. Sige, check natin yung Yeah. mga question dyan, ha. Sige, so sino bang mauna magtanong? Pwede kayo message sa chat box, guys. And then, ano natin? Itatanong natin kay Sir John, no? Okay, so sino ba yung may question? So, ako siguro mauna, no? While nag-wait tayo sa iba, no? Ibang katanungan. Sir, may Yes, sir. question po. First question is, yung mga bagong sasakyan, sir, na merong under pa ng warranty. And then, may kaibigan kasi ako na bago yung sasakyan niya. And then, ino-offeran ko na gamitin tong JIT1 natin. Na interesado siya gamitin. Pero when he consulted doon sa car dealership, parang sinasabi na huwag kang magrisko, baka magkaroon ng problema, ma-void yung warranty mo. Ano yung pwede natin masabi dito, Sir John? Actually, yung ating mga sasakyan, paglabas sa kasa yan, naka-pre-dyna test na yan. Ibig sabihin, tested na yan na fit for further use na yan. Ibig sabihin, ready na yan. Ang pinoproteksyonan lang talaga nila, yung mga further, yung mga problems na iiwasan nila yun within the yung period ng warranty. Yung mainly yung mga pyesa yan ang ang ayaw nilang magalaw diyan, ayaw galawin. Ibig sabihin yung gasolina hindi kasama yon sa warranty at saka yung oil hindi rin kasama sa warranty yan. So ang lamang naman natin pagka bago yung sasakyan natin na malagyan yan, yung mga displacement
na nakafit na doon sa mga sasakyan natin, ano, pag ginamitan mo ng Jet 1, mananatiling nakafit na yon. Ibig sabihin, hindi na siya magagasgas, parang bago na lang ng bago. Imbis na within 2 years, 3 years, mararamdaman mo lang may parang less deficiency na sa, efficiency sa performance. Pero pag bago yung sasakyan mo, nilagyan mo yan, 5 years na parang brand new pa, wala pang 5% yung less ng efficiency mo. Tulad ng Strada ko, pinatest ko doon sa wala pa daw 10% yung less ko eh. Magpa 5 years na nung nasubukan ko ipa-test yung sa dyna-test ko. So ibig sabihin, walang problema, lalo ngang ang tawag dito, makakalamang tayo. Dahil mapipreserve natin yung mga metal parts natin, yung mga parts na hindi dapat na magasgas earlier, yung premature tawag ito, deterioration ng parts. So, pagka meron kang superior protection, katulad ng Jet 1 sa surface ng metal, hindi magkakaroon ng friction yun, hindi magkakaroon ng wear and tear. Very, very less ang tawag ito, yung mga wear and tear mo, ang liit ng content. So, ibig sabihin, tatagal ng gusto yung makina mo na hindi na deteriorate pag bago ang nalagyan mo. Unlike doon sa mga luma na, inabutan mo na luma, mapapadulas mo yon. Pero hindi mo na maibabalik yung tinatawag na 95%, 97% na efficiency ng makina nung katulad nung binili mo. Paglagay mo ng Jet 1, kung ano yung kalagayan niya, kung ano yung tinatawag na clearances doon sa mga pagitan ng mga parts mo na medyo maluwag-luwag na, pinoproteksyonan lang natin yun para hindi lumala. So pag naintindihan niyo ito, talagang beneficial yung paglagay nyo doon sa bagong labas. Ina-advise ko talaga na lagyan. Ay ako nga yung Triton ko na 2024, paglabas ko, ginargahan ko 1 litro. 1 liter, sir? 1 liter? 1 liter, nilagay ko. Pero Grabe. matitrace ba nila yon sa kasa pag just in case nilalagyan natin? Matitrace ba nila na nilagyan natin ng G1, sir? Hindi, Just in case, hindi mo titrace kasi oil yan eh. Oil, yung ating Jet 1, kahit anong gawin mo dyan, hindi mo matitrace na merong Jet 1 yung oil na kahit i-analyze nila. Kasi ang component na dyan sa oil na yan is oil din yan. Meron lang tayong superior anti-wear na nagpipenetrate sa metal, na kumakapit sa metal. Makikita nila yan. Pag binuksan nila yung metal, dinala sa microscope yung surface ng metal, makikita nila na bakit walang butas. Wow. Doon lang nila madidetermine na adulterate natin yung tinatawag na warranty period. Pero makita man nila yon, wow, beneficial itong ginawa nito, hindi detractor itong nilagay na to. Wow. Beneficial ito. Yan, napakaganda na explanation mo, Sir John. So, Yes, correct. very That is the safe true gamitin. reality when you are incorporating, integrating Jet 1 to your oil during that what's so-called warranty period. Yeah. So, ibig sabihin, 100% warranty-free tayo. Yun. Okay? Parang supplement pala yan, no? Ang supplement, mas maganda gamitin pag wala ka pang sakit. Yes, So, sa engine din, yan. Yes, sir. More on preventive tayo, hindi tayo more on curing. More on preventive. Wow. Sa sakit ka sa tao nga prevention is better than curing, di ba? Yes. So, yun. Paggagamot, pag malala ka na, wala na, tapos. Napakaganda ng explanation, sir. Yan. Pero sa mga Kristiyano, ang kuyo, di ba? Ang kuyo sa mga Kristiyano kaning mga Okay. Sorry ano lang natin. Unmute na natin. Sir John, pwede ka mag-unmute, sir. No? So, may napakaganda ng sir, explanation mo. So, at least kampante na tayo dyan. So, may question dito si Ma'am Renilda Dilao, one of our founding affiliates, sir. No? Okay. Sabi niya dito,
yung anak ko, di daw niya gamitin kasi masira daw makina. Paghaluan daw, pwede sa automatic, pang manual lang ang JIT1. Ayun, parang nagits ko dito pang ayaw gamitan Gamitin ng sa automatic. sa automatic, Oo. sa manualan daw. Ano yung ano dito, sir? Magandang sagot dito. Okay, ang sagot nito ganito. Yung manual at saka automatic transmission, ang pinag-uusapan dito is yung transmission only. Separated yung oil ng transmission oil kesa motor oil. Separated yan. Hmm. Okay? So pag ginamitan mo yung makina ng manual transmission, mag-i-improve yun. Hindi ma-adulterate yung system dun sa transmission niya, automatic man yan or manual. Okay? Now, since na ang Jet 1 naman, talagang very beneficial pa rin pag ginamit mo sa transmission oil, ano? Doon sa automatic transmission, doon sa fluid, automatic transmission oil, pag ETF. inilagay mo doon, kasi since na tinatawag na superior anti-wear itong atin, hindi magdidikit yung metal to metal, ang magiging problema niyan, dudulas-dulas yung transmission mo, yung automatic. So hindi ko ina-advise na yung ilalagay mo sa automatic transmission. Pero doon sa automatic transmission engine oil, Walang problema. pwede mo ilagay doon. Yan. Yes, correct. So, ibig sabihin, sir, wag natin gamitin JIT1 sa automatic transmission oil. Dong iba yung transmission sa correct. Pero engine. doon sa automatic engine, Sa engine, okay. Walang problema. Walang problema. Engine, automatic, manual, diesel or gasoline, walang problema tayo. Walang problema yan. Yun ang So, intention guys, natin. yes. So guys, Okay. yeah, thank you, sir. So, ano ko lang na separate yung ETF doon sa engine oil. No, Yes. sabi ni Sir John, Separate. nag-advise siya, hindi natin gamitin yung JIT1 doon sa ATF oil or sa transmission. Pero sa engine oil, ma-automatic ba yan or ma-manual, ma-gasoline or diesel, walang problema. So okay na okay yung JIT1 natin sa automatic na engine or manual. Okay. May another question dito, sir, kay Coach Handel Magnanao, another founding affiliate ng Zakiko. Tanong niya, sir, okay lang ba na 60 ml para sa motor pero ginagamit sa Montero 5 bottles times 60 ml, total parang 300. Okay lang ba to, sir, na wala siyang 250 ml na bottle, ginamit niya is 60 ml ginamit sa Montero? Walang problema yan. The more, the better yan. Walang overdosing. Walang overdosing yan. Parang supplement ka, walang overdosing din eh. Walang overdosing yan. The more, the better nga yan. Thank you, sir. Okay. May another question dito from Coach Sam. May isa akong customer, hindi siya bumibili kasi yung Aerox niya, motor to, Aerox. Yung Aerox niya, bago pa, blue. Ang ginagamit niya, ayaw daw haluan. Ang tanong ko po, pwede ba yung JIT1 ihalo sa iba't ibang oil na ginagamit nila kahit bago pa ang kanilang motor? Okay? Alam niyo po, yung oil natin, talagang yan ang supplemental sa makina. Pag walang oil, kasi masisira makina natin eh. No? Yeah. Okay? Ngayon, yung condition ng makina mo, pag nilagyan mo ng ordinary oil or special oil yan, kung ano yung kalagayan ng makina mo, yun pa rin, walang pagbabago. Pag nilagyan mo ng Jet 1, yung motor oil mo ngayon, yung motorcycle oil mo ngayon, mag-i-improve yung tawag dito, yung power niya. Titipid sa walang problema yan kahit bago yung motor mo o luma. Pag ginamit mo yung Jet 1, mag-i-improve yan. No? So same explanation kanina po, sir. Walang problema yan. Yes po. Thank you, Sir John. Another question, sir, from Coach Jubert.
with JIT1 sir, no need na synthetic oil ang gamitin at ordinary na lang at okay po ba? So ibig sabihin sir, ano yung impact kung ordinary oil or synthetic oil gamitin? So Ganito yan. yes, sige sir. Ganito yan. Doon sa physical structure, comparison ito ng synthetic at saka mineral oil kasi ang synthetic, ang base niyan, dalawa ang base niyan, isang poly alpha olefin at saka isang ester. Both are synthetic yan. Synthetic yan. Hindi yan mineral base, ano? So, Yes, sir. kumbaga, chemically formulated yan para maging motor oil. Mm. Pero ang physical structure niyan is synthetic. Okay? Polymers, ang tawag dyan. Synthetic yan. Now, doon sa mineral oil naman, yan igaling sa fossilized. Mm. Alam mo yung fossilized, ang history kasi niyan, yung mga namatay na mga dinosaurs, mga nabulok na mga puno nung araw na malalaki, billions of years yan, nag-accumulate yan, nagkaroon ng tinatawag na oil belt yan sa buong mundo. Mm. No? Yes, sir. Iyon ay fossilized yun. Kumbaga, naging mineral na siya, mini-mineral na siya. Dalawa lang ang tinatawag na physical structure niyan. Doon na tinatawag na thermal stability. Kaya mahal ang synthetic, Synthetic, kasi mas yes. mataas yung tinatawag na thermal, Resistance. yung tinatawag na thermal stability niya, mas mataas or resistant, thermal resistant kaysa mineral oil. Alam mo kasi yan, yung mineral oil yan, kaya lang tumibay yan dahil sa tagal ng panahon na nakaimbak dyan, tumibay yung tinatawag na physical structure niya. Kaya matibay din. Pero ikukumpara mo sa synthetic oil, malayo yung diferensya, 20 to 26% na mas mataas ng thermal resistance ng Pero yung tinatawag na anti-wear, parehong mahina yan. Pareho yan, both. Kasi ang molecular structure nila is malalaki. Compare Yes, sir. doon sa JET1 na nasa atomic level. Pag in-integrate mo ngayon, both sa synthetic at saka sa mineral oil, parehong mag-i-improve yan. Now, yung mura lang na oil, actually yan, mineral oil base yan. Yes, sir. Okay? Tama po. Now, yung mineral oil base na yan, na kahit mura yan, pag nilagyan mo ng JET1 yan, magpi-perform na napakaganda yan. Kaya lang, yung tinatawag na total base number, kasi sa manufacturing yan, during manufacturing ng ng motor oil, Yes po. yung iba kasi sinasabi nila, well, refined ito, pero actually, pare-pareho ang refined yan. Yes, Yun po. lang ini-integrate nila na para tumibay sa total base number, yung TBN na tinatawag, mas mabilis mag-deteriorate yung total base number ng mineral oil kesa synthetic oil. Kasi nga, mas mataas ang resistance niya sa heat. Kaya mas mahal siya. Pero So, pag sir, nilagyan mo yes po. ng pareho ng JET1 yung dalawang yan, parehong magkakaroon ng superior anti-wear. So, ina-advise ko, bakit pa kayo bibili ng napakamahal na langis samantalang pwede namang gamitin yung ordinary na langis, lalagyan mo ng JET1, magiging superior quality na yung langis mo. Now, Yun question, pa lang, sir. alaki na ng tipid mo. Yeah, question, sir. Yung nasabi mo sa video is, yung oil life will extend from 2 to 3 times or even 4 Or times. more. So, Yes, correct. now, kung mineral, sir, usually mineral is nasa yung advice nila manufacture sa car dealership or advice is 5,000. 5,000. Yes. Yung synthetic is 10,000. Pag synthetic yung ginamit, sir, ibig sabihin pwede ako mag-change oil after 30,000? Hindi, kasi ganito yan. Okay. Kasi pag inabot mo ng 30,000, alam nyo kasi yung environment natin sa Pilipinas, yung hangin natin, yung tinatawag na dinadaanan natin, maraming alikabok yan. Maraming impurities na nasisinghot yung makina natin. Nag-i-integrate ngayon doon sa makina yan. Automatic yan kasi, pagputok ng mag-o-open yung malalaglag doon yung mga residue
Yes po. So ibig sabihin, yung outside residue na sisinghot ng makina, nagkakaroon ng contamination ng husto yung ating langis. So pag sinobrahan mo naman ng sinobrahan ng gamit, dadami yung contaminants mo, magbabara sa oil filter naman. Yun ang problema mo, hindi magpo-perform ng husto yung makina mo pag sobrang haba naman. Pero actually, kaya niyang pahabain ng 2, 3, 4 times, 5 times, 6 times yan. Mm. Magpapalit ka lang ng oil filter. Yeah. So advice po sir, para mas makatipid, mas mabuti gumagamit Ordinary na ng oil na lang. mineral oil. Yung 5,000 mo, pwede ka mag-change oil 10 or 15,000. 10, 15. So, yun lang times 2. Ang laki na ng savings mo eh. Yes sir. Pero yung oil filter, mag-change ka every 5,000. Advisable mo, Yes, 5,000. Kung gusto mong pahabain. Yes po. Para yung mga residue, di ba, mga contaminants, nasasala kasi ng oil filter yun eh. Thank you. Thank you so much, Sir John. Okay. Yung question ni Samsung SM, I think na-answer na to, sir. Yung JIT1 is for diesel or for gasoline. Dito naman, sir, may question si Coach Oliver Salvi. Sir, merong F2R. Same maker lang ba sa JIT1 or sino yung nauna sa dalawa? Okay. Honest to goodness, Yes, sir. kasi ako, may puso rin akong kapatid. Yes, sir. Now, nung 1997, ang ginagamit ko, yung first prototype ko. Yung type ng F2R, Yes, sir. yun ang binigay ko sa mga kapatid ko. Actually, ang may-ari ng F2R, anak ng kapatid ko. Okay. Okay? Nasa kanila yung technology na yan. Pero, bakit ako nag-upgrade? Ano ang tunay na dahilan? Bakit ako nag-upgrade? Kaya naging Jet 1 ito. Sasabihin ko na sa inyo ito, honestly, para malaman ninyo. Yes, sir. Sa akin, technology yan, kasama sa technology ko yan yung F2R. Kapatid ko ang pinagbigyan ko niyan. Pero yung technology na yan, lumang technology ko yan, 1997. Hindi tulad nung Jet 1 na 2005 yan. Wow. No? Okay? Ang pagkakaiba niyan, yung physical structure at saka yung molecular weight, atomic weight, nung element na yan, kung 0.87 yung density, weight nung motor oil, mas mabigat yung chemical na yan, 0.89 or 0.91 yung ginagamit ko noon na kwan. So, ibig sabihin, pag nung araw kasi, shake well before use, di ba? Okay. Bago mo i-integrate sa motor oil. Yung Jet 1, hindi, wala na. Wala nang shake well. Basta pag nilagay mo, ando na. Bakit? Ang ginawa kong anti-wear niyan, yung minodify ko ng anti-wear niyan, yung molecular weight or yung atomic weight ng elements na yon, pareho na silang 0.87. Nag-range na siya. So, patiningin mo man yan ng isang taon, hindi babagsak yung elements ng anti-wear ko at saka yung lahat-lahat, depressant, mga content, nasa baba lahat yan dati. Kaya i-shake mo bago mo yung ma-integrate sa mga ordinary oil. Shake well before use eh. Ngayon sa atin hindi. Yun ang malaking pagkakaiba niyan. Kasi medyo naiirita kasi ako noon na pagka, halimbawa kasi tulad nung tri-trad, jump trads, sila ang mga unang-unang clients ko, 1997 pa yan, sila pa nga nag-certify na talagang superior yung ating langis kasi umabot ng 42,000 kilometers na pinatakbo yung kwan. Andiyan, makikita nyo yung certification. Oo. 42,000. Walang nasira. Fit for further use pa rin. Yes po. Pero may isang problema kaming nakita doon. Kasi nakabalde yan eh. Ngayon, nagreklamo ngayon yung nagtaka kayo yung taga-maintenance. Nung nilalagay nila yung balde, kasi malaki na eh, hindi mo naman kayang i-shake yun. Di ba?
Pag Tama. gano'n nila, bakit may kulay itim, bluish, brownish na elements nasa baba? Mm. White yung pinaglagyan. Ginagamit ko Yes. noon yung Oh, transparent. klaro. Transparent. Kitang-kita. Yes po. So, na-alarma sila. Sir, sabi ko, alugin mo lang. Paano kung drum na yung ano ko? Yung Container. orderin ko sa'yo. Oh. Ibig mo sabihin, sabi sa akin, every time na gagamit kami, i-mix muna namin yung ano gusto mong gawin sa amin kasi yung si Engineer Prospero. Asus, sakit ng ulo ko. So, during that time, 1999 hanggang 2005, na-research ko yan. Naghanap ako ng ibang element na pwedeng ma-integrate ko doon sa na anti-wear din. Yes po. So yun, na-perfect ko. 2005. Wow. So lahat na yan, magmula noon, Jet 1 na yan. Hanggang Yeah. ngayon. Thank you for that Ang pagkakaiba niyan, Mm. sa F2R, yung F2R, wala na. Nasa baba yung elements niya. Pag hindi mo inalog, talo ka. So hindi nag-upgrade yung F2R, shake pa rin Hindi sila. na- paano nila may upgrade? Wala naman silang research regarding that. Sino ba ang Ayun. technical man sa kanila? Wala naman. Ayun. Saka makikita mo, yung ginagamit nila, napakalapot. Mm. Ang pagkakaalam nila kasi, kaya pag dinagdagan mo siya ng viscosity improver, mataas ang viscosity improver mo, maganda sa makina. Mali. Bakit ka mo? Kasi meron tayong tinatawag na yung yung design RPM ng isang makina, Yes po. na yung viscosity index mo, dapat hindi ka lalampas ng sa I-40. Mm. Yung viscosity index nila, aabutin na ng 70, 80, 90. Pag in-integrate mo yung sa langis, lalo kung 4 na litro lang, Di mag-match up. o sa 1 litro sa motorcycle, magkakaroon na tinatawag na oil starvation. Hindi siya makakatunog ngayon. Meron tinatawag na oil resistance. Kasi malapot ka eh. Hindi siya RPM mo, let's say RPM mo, nag-push ka ng 3,000 RPM, Yes po. yung design nung lapot mo pang 1,200, 2,000 lang. Di pag nag-RPM ka ng 3,000, magkakaroon ng Yeah, may oil starvation resistance. kasi hindi Yes po. makahabol. Babagal siya. Iyon ang pagkakamali nila. Kinokorek ko dati yan, pero matigas ang ulo. So, pinabayaan ko. Okay, go. Pag nagbangga tayo sa market ka ako, bahala ka sa buhay mo. Marami nang lumilipat ngayon sa Jet 1. Dahil nakita thank na you. nila kung anong pagkakaiba. Thank you sa explanation, sir. John. Okay? And then question from comment from Ma'am Janet, automatic. Yes, ma'am, automatic walang problema, no? Automatic man or manual walang problema yung Jet 1, ma'am, sabi Basta ni sa Sir. engine oil mo ilagay. Basta sa O engine sa oil. transmission oil. Okay, sa engine ilagay, tama Yung po. manual transmission oil, okay yung perfect. Okay, sir. Then question from Coach Clifford, sir. Sir, applicable ba for heavy equipment like excavator or backhoe yung ating Jet 1? Saan nakalagay? Sa motor oil? For motor oil, sir. Excavator or backhoe for engine. Libong excavator na nakargahan ko. Nag-improve lahat ang ang performance. Lalo kung ilagay mo sa sa tinatawag na automatic, yung tawag ito yung bomba. So saan natin ilagay yun, sa excavator or sa backhoe? Yung sa ano pa rin? Sa motor oil. Sa motor oil pa rin. Yung ratio, Tapos, sir. kung gusto mo mag-improve yung performance ng hydraulic oil mo, kargahan mo din. hydraulic kahit 5% oil. lang. Yes. Okay. 2 Pero to 5%. 2 to 5%. Oo. Or, Let's say 40, lagyan mo ng kahit may 1 litro lang, gano'n. yung 1 liter natin, pwede yun sa mga... Malaki na yun. excavator. Maganda ng performance mo. Kasi hindi na mag-iinit yung bomba mo. Hindi sasabog yung mga hose mo. Kaya sumasabog yan. Pag uminit yung hydraulic oil mo, naghahanap ng tatakbuhan yung hydraulic oil mo kasi mainit na eh. Lahat ng parts na mahina sa hose mo, sasabog yun. Pero pagka meron kang Jet 1, may anti-wear ka, may suppressor yung heat. Hindi magkakaroon ng elevated temperature. Parang sa makina. Bakit mas mababa ang temperature ng
makina pagka may jet 1. Yes po. Kasi hindi nagdidikit yung metal. Walang panggagalingan yung elevated temperature. Tama, sir. Then may follow-up question, sir. Follow-up lang to. Kasi si Coach Joe Perley, ano sir, may-ari ato ng Okay. rent-a-car business, si Coach Joe Perley. So, follow-up question lang to. Sir, ang car ko ay fully synthetic, 10,000 kilometers. So, pwede po ba 20,000? Parang ano lang to, sir, confirmation. So, 10,000 synthetics, okay ba 20,000? Ang gusto niya magkaroon ng savings. Yeah, kasi yung ginagamit niya sa sasakyan ngayon, fully synthetic yung Synthetic. ginagamit Fully niya sa synthetic. sasakyan. So, Ako, safe ba advice yung ko, 20,000? Yes, sir. Ano yan? Diesel, gasoline? Gasoline. Gasoline. Yes po. So far, sa akin sa aking palagay at saka sa base my experience ko, kahit mag 20,000 ka, wala namang problema eh. Walang problema yan. Pero ang advice ko, sa 10,000, magpalit ka lang ng oil filter. Yes Kung po. gusto mo makatipid Tama. Pero kung may pera ka Very good. naman, bakit magtitipid ka pa, di ba? Samantalang pagka naka-jeton ka, naka-synthetic ka, superior na yung tinatawag na performance mo, nakakatipid ka na ng malaki yung savings mo sa fuel at saka sa Yes. wear and tear na makina mo. Yes. Bakit pati sa oil i-deprive mo yung di ba? Mas Tama. maganda kung ano yung nakagis mo i-improve mo pag meron kang jet 1. Okay lang yun. Pero kung magtitipid ka, yun nga, sabi ko, palit ka ng Mineral base. oil filter sa gitna. Ganun lang. Yeah, Pero kung thank you, gusto mo sir. makatipid talaga, kahit ordinaryong motor oil na lang, lagyan mo ng jet 1, 10,000, okay na. Di ba? Yes. Yung Malaking ibig savings. sabihin, yung tiwala mo sa sarili mo, hindi ka nag-aagam-agam na pag nasa 20,000 wala kaya, delikado na to. Kahit maganda pa yung performance mo kinakabahan ka 20,000 baka any moment ka mo kasabog yung bomba, di ba? Masisira yung makina mo. Pero kung 2 times, 3 times, ang laki na tipid mo, di ba? Bakit kailangan mag-alanganin ka pa? Di ba? Ganun lang yung kasimple. Tama, sir. Sir, may ibang question pa. Galing kay Sir Cirilo Pilicio. Sir, question po, ano pong ma-advise nyo sa makinang nalubog na sa tubig kasi pinilit tumawid sa baha? Kailangan po ba i-change oil kahit hinaluan po ng Jet 1 oil? Kasi ganito yan. Pagka nilubog mo sa baha at namatay yung makina, Yes po. at hindi naman nakahigop ng tubig, basta dumaan ka, hindi namatayan yan, walang contamination yan. Pwede mong lagyan ng jet 1, okay lang. Pero para mapanatag yung loob mo, magkano lang naman ang change oil? Part of maintenance lang naman yun. Di ba? Tsaka pagka-change oil mo, lagyan mo ng jet 1, superior ka na, wala ka lang ka ba? Hindi ka na nag-iisip na baka contaminated na yung motor oil ko. Di ba? Parang ang tawag dyan responsible driver or responsible owner. Para mapanatag ang loob mo, kailangan i-change oil mo na. Diba? Tapos lagyan mo ng jet 1, superior na yung motor oil, wala ka ng kaba-kaba. Diba? Thank you, Sir John. Another question, sir. Pag hindi pa rin magbago ang performance, itim pa rin ang usok, what are the other possible problems? Kung usually kasi diesel ang number 1 na nasisira na mausok Ang number 1 problem yan, loose compressor ka na. Ibig sabihin, yung pagitan ng piston ring mo at saka cylinder wall, pag-push ng piston, paangat na sa taas para pasabugin niya doon sa combustion chamber, Yes, along the way, masyadong maluwag na yung pagitan ng cylinder wall at saka yung piston ring mo. Mausok na talaga yun. Pag nilagyan mo na ng jet 1, wala nang epekto kasi wala na loose compressor ka na, sira-sira ka na At ang tawag dyan is cancer na yung sakit mo. Dali mo na sa ospital. Overhaul na. Paggamot mo na. Kasi sa atin,
preventive maintenance tayo eh. Hindi naman Yes, tayo curing. Diba? Mm. Pero kung ang makina mga micro scratches pa lang na nagkukos siya ng maitim na usok sa ano, kayang i-shield ng ano yan, It ng one. jet one yan. Mm. Kaya pag push mo nga walang escape of gases. So ma-achieve mo yung 90%, 97% whatsoever. Puputok ng husto yung ano mo, yung mixture ng fuel sa air, basta combustion chamber. Walang unburned fuel. Yung unburned fuel kasi na yan, na ang dahilan niyan yung loss compression, mahina yung compression ratio mo, hindi sasabog. Kasi ang diesel, mixture of fuel plus air plus compression, high compression equals power. Unlike doon sa di gasolina, kaya di gasolina hindi nag-uusok yan. Kasi yan, mixture of fuel plus air plus compression plus ignition. Yes, ma'am. May igniter siya. Yes, sir. Kaya sasabog ka agad. Unlike sa diesel. Pag sobra na at hindi na nakakuha ng jet 1, ipa-overhaul mo na yan. Yan. Yan, sagot Cancerous na yan. yan. Hindi naman tayo doktor eh. Thank you so much, Sir John. And then, sir, actually, yung kaibigan ko, I don't know kung nakapasok dito ngayon, may experience din siya. In fact, sinesense niya sa akin yung video. Nilagyan na ng G1, sir, pero nagtaka sila, may usok lumabas doon sa mismong motor oil na area. Saan? Doon sumisingaw yung usok doon mismo doon sa oil chamber. 'Di ba may takip Doon yun? Takip. sa oil sump. Bakit yes, may sir. usok? May usok. Pero dati wala. Yun, hindi ko lang na-confirm kung mayroon kasi parang binuksan nila eh. Binuksan, pinaandar, binuksan, umuusok daw. Usually, sa diesel engine, pagka yung tinatawag nila na loss compression na yung makina mo, nagkakaroon ng breather yan. Parang pag binuksan mo, parang lalabas yung usok doon. Kasi, ano yan, singaw na yun eh. Singaw. Pero mangyari din yan sa gasoline engine. Usually singaw sa gasoline engine, walang kwan eh. Kasi kahit ano pa man yan, kayang sunugin ng kwan eh. Ng Sa spark plug. sa diesel yan usually mangyari sa diesel. Yes, sa diesel engine yan. Mga loss compression na yan. Hindi na kaya ng jet 1 yan. Masyadong malaki na yun. Pag tinitingnan mo sa naked eye mo, talagang halos makita mo na yung pagitan. Yung another instance, sir, yung sa kaibigan ko din, may ano siya, I think Lancer yata 1995 na yun, na Lancer. 8 months hindi pinatakbo after 8 months, pero ginawa nila, pinapa-under lang. So wala silang na-observe na usok. Pero yung nilagyan ng JIT1, ginamitan ng JIT1, napansin nila, lumakas yung engine power, pero problema, umuusok. Kasi ganito yan. Yes, po. Yung kung kasi, kung alam mo ba, aware ba kayo sa condensation? Yes, condensation. Yes, sir. Pag pinandar mo yung makina, di uminit. Pag pinatay Yes, mo, unti-unti nag-i-induce ng water yan sa loob ng makina. Yes. Di ba? Yes, Sa 8 months na hindi tumatakbo yan, tuwing pinapandar nila at lumamig yung makina, wala siyang kasi ang tubig naman natin dyan, pag kasama sa makina, pagka ginagamit mo yan, nababawasan yan dahil sa heat. Oo. Now, lumakas ang power kasi pinadulas natin yung mga kasukasuan yan. Naka-stack yan. Oo. Nung binigyan niya ngayon ng power, nagkaroon ng contamination. Lumabas ngayon yung contamination ng 8 months na tubig. Ang laki nun. Ang dami nun. 8 months ba naman na hindi tinatakbo? Yun ang problema dyan. Kaya dapat yan, sana ang ginawa nila, change oil muna, bago nilagyan ng jet 1, saka pinatakbo. Ayun. Yun. Ang dami nating learning, guys. Baka may mga katanungan pa kayo dyan habang nandito si Sir John. Parang hanggang alas 12 lang yata yung time ni Sir dito sa atin. Baka may mga question kayo, no?
sulitin natin yung oras si Sir John kasi minsan lang natin to maimbitar. Sir, may question po. Patented ba yung Jet 1 natin sa na technology? Actually, yung Jet 1, yung 2005 na ano natin, nag-expire na yung patent natin na yon. Hmm. Kasi ang tawag diyan pag-aari na ng gobyerno yun eh. Ayan, pag expire Oo. na, Pag-aari na ng gobyerno yun gobyerno eh. na. Now, since na yung Jet 1, maraming enhanced na nagawa, Yes, po. iyon, pinapaprocess namin yung panibagong patent yan. Hmm. Pero actually, nakapatent na yan. Kasi sa atin, once na nagpapatent ka, kahit mag-expire na yan, patented ka. Yeah, tama. Pero kung sabi mo, kung may hawak government, to baka ipapagawa ng government ng other companies. Hindi. Ang tanong ko naman, paano nila makukuha yung actual composition yan? Pag nagpapatent ka naman, kung ano yung major elements lang na nilalagay mo. Wala ba, di Yung ba kasama abstract, hindi process, mo sir? na makukuha. Di kasama yung process sa patent? Yes, hindi. Ayun, ayos. At saka marami akong blinder dyan na carbon. Hmm. Mahirap i-decode yan. Hindi mo kayang kahit anong gawin mo, hindi mo kayang i-reprocess yan. Yun. Sir, may question si Sir Joey. Applicable po ba din sa batching plant and crusher? Basta oil ang pinag-usapan, kahit grasa, ihalo mo sa grasa. Ha? Ihalo mo doon sa motor oil mo, transmission oil mo, perfect yan. Kasi all in one yan eh. Anti-wear talaga yan. Kung ano yung problema mo sa gasgasan ng metal, pag ginamit mo ang Jet 1, maghasa ka nga ng ano ng ang tawag ito, maghasa ka nga ng kutsilyo eh. Isawsaw mo yung carborundum ihasa mo dun sa kutsilyo eh. Aabutin ka ng kalahating araw ba hindi mo mapapatalin yan. Ayun. Paano mo mapatalin protected yung bolt eh. Yung stone po. saka yung metal eh. Tama, sir. So guys, ang daming learning natin ngayong gabi. So last 3 questions, no? Para kay Sergio. Nasa office pa yata si Sergio, no? Pauwi pa to eh. Nasa office. Nandito, Ha? nagkakape ako. Ah. Kalo, nasa office ka pa, sir, ha? Oh. Sige, 3 more questions. Ako yung Okay. mabigyan ng isang question. Sir, paano ba na-develop yung ano natin, yung Jet 1 technology? Yung mga materials natin, dito lang ba sa Pilipinas or ini-import natin yan? Actually, yung mga components niyan, hindi mo mabibili sa Pilipinas ng direkta kasi wala namang manufacturer dito. Actually, ini-import ko yan from Germany yung iba, from US yung Wow. iba. Bali, 6 yung components yan eh. Hmm. Yung iba, available sa Pilipinas. Pero yung available sa Pilipinas, mabibili mo lang kahit saan yan. Okay? Okay. Pero yung 3 major components yan, hindi mo mabibili sa Pilipinas. Yes, sir. So, Okay. just in case, magkaroon ng problema doon sa importation ng mga 3 main ingredients. Kaya kong gawin. Problema. Kaya kong gawin. Wow. Kaya kong yung manufacture yun, mabusisi lang, kaya mas gusto ko yung bumibili na lang kami. Ayun. Ini-import na lang namin yun. May importer kami rito sa Pilipinas. Ayun, thank you, sir. Regular yun. At saka hindi mawawala yun. Hindi mawawala yun hanggat may gumagawa ng building, may gumagawa ng port, may gumagawa ng kung ano-ano dyan. Hindi mawawala yung element na yun. Ayun. Hanggat may development sa mundo, hindi mawawala yung element na yun. So, wala tayong problema dyan sa Wala tayong problema dyan, sir. sa mga raw ingredient. So right now, sir, yung penetration natin sa market, malayo pa ba? Yung ano natin, yung goal natin ba na parang i-penetrate natin yung ano natin, yung Jet 1 sa buong Pilipinas? Or may plano ba kayo introduce ito outside the Philippines? Actually, may kakontrata na akong billionaire na Singaporean eh. Hmm. Indonesia, Vietnam at saka Myanmar ang initial na kukunin nila sa Southeast Asia. Wow. That's Southeast Asia, sir. Pero sa Pilipinas, dito Na-award natin... na tayo sa Singapore sa 20.
Wow. Pero sa sa Pilipinas, di pa natin February na-saturate. 20. Sa Pilipinas, ang market natin malawak pa Ay, sa Pilipinas. sobra-sobra pa. Grabe. Hindi pa natin nakukuha yung 5%. Wow. Below Hindi pa natin 5% nakukuha. pa. Oh, nasa 2-3 pa lang tayo. Baka wala Pero pa. wala tayong problema sa supply, sir. Wala. Pag mag 20% Oh, tayo saturation. kung mag-order ka sa akin ng 10 million ngayong araw na to, sasabihin ko sa'yo, 2 weeks lang, ang nasa iyo na 10 million mo. Yun, makatulong sa atin si Coach Clifford. I-introduce daw niya sa mga supervisor niya para sa mga truck owners sa heavy equipment. Sir, baka wala nang tanong, sir ba? Last question lang, sir. Bakit hindi naisip yan, yung technology na yan, sa mga oil manufacturer? Yung mga big Yun nga, manufacturing. yun nga sinasabi ko. Ang daming mga technical man dyan, mga graduate sa MIT, sa Amerika, kung ano-ano. Nagtataka Yes ako po. bakit yung element na yun hindi nila na kayang nasilip yung problema na yan. Hindi nila na-address. Yes po. Kasi ako, accidentally, nakita ko yan nung nasa harap ko ako, nasa Saudi Arabia ako. Yung mga pick-up namin or yung mga sasakyan namin na ginagamit namin sa disyerto, pag nasasalubong namin yung mga sunstorm, mga 3 times, 4 times, 5 times, 10 times, mamaya katok na yung makina. Samantalang yung umiikot-ikot lang doon sa city, aba, 2 taon, 3 taon hindi nasisira. Doon ako nagkaroon ng idea. Imbestigahan ko nga to. Ano bang pagkakaiba ng makina yan sa makina na to? Yung ginagamit sa disyerto at ginagamit dito lang sa city. Yes po. Yung pala, yung sunstorm, yung dala-dala ng hangin na magaan na element, pagpasok sa air intake, siyempre Yes, sa combustion, bababa yun sa oil. Very fine yun. Pero wala siya sa atomic level. Yes po. Nasa molecular level lang. Yung pala, kasi yung San Jun pa, pag hinawakan mo ganyan, solid talaga yun kahit very fine yung element na yun. Yes Very po. fine. Pag pumasok, nagiging grinding compound. So, ibig sabihin, hindi protektado yung, nung sinilip ko sa microscope, hindi protektado yung surface ng metal doon sa level na yun. Naghanap ako ngayon ng element na pwedeng i-integrate doon sa motor oil na pag inilagay mo doon, na kahit na andyan yung sand dunes na yan, yung fumes Yes na po. yan, hindi kayang i-penetrate yung metal. Yun ang 4 years kong pinag-aralan yan. Wow. Doon Nung nakita ko nagsimula yun, yung idea. Yes, sir. nakita ko yon, pinutol ko kinat ko yung isang surface ng metal sa engine at ang tawag ko yung bearing. Yes po. Dinala ko sa microscope, tinignan ko anong pagkakaiba nung meron at saka wala. Yung wala, parang ganyan ang ngipin sa yung surface ng metal. Parang Pero soft. pag yung Yes po. coated, ganyan di napaka-fine, sobra. 1,000 times ang pagkakaiba. So, may equipment ka, sir, na nanoscope gamit mo. Yung mga ginagamit namin sa Saudi Arabia made in Switzerland lahat 'yon. Kompleto 'yon. So Kahit nga yung molecules kahit nga yung atoms kaya mong i-explore Grabe, no? Pag sinilip mo sa microscope na yun, kaya mo i-explore kahit anong side Parang kasi laki ng isang planeta Pag sinilip mo makikita mo Grabe. No, yung power yung element, ng scope na yung power yan. ng yung microscope na yun. Ayun. Gawa ng Wield yun, Wield Yes, sir. sa Switzerland. Sir, ang dami naming learning tonight, sir. Grabe sa technology nyo. No, tama yung sinabi ni Coach Handel. Pag mag-invento sila dyan, hina yung main business nila. So yun, sir, ang daming mga learnings natin, and I think na ubos na yung mga katanungan namin. Any advice, sir? Few advice before tayo mag-end dito sa ating Okay. training, sir. Sir John. Ito masasabi ko sa inyong mga listener ko, taga ibang mga taga-suporta natin, yung mga magiging dealer natin diyan or distributor.
yung technology na to talaga, actually, para sa atin talaga ito. Pagka ginamit mo ito, malaki ang magiging savings natin, protection, worry-free sa ating mga makina. Lahat ng parts ng ating makina protektado, no? Kung ito may distribute natin ng maganda, alam mo, ang laki ng matitipid ng hindi lang tayo mga user end user Yes yung po. bansa natin, ang laki ng matipid. Bakit ka mo? Ilang bilyong dollars ang binibili nating motor oil at saka yung fuel natin, ang laki. Yung 5% lang na fuel na savings o 10% fuel savings, billions of dollars yan. Yes po. Dapat yun, iikot sa bansa natin. Tinatapon lang natin, nasusunog lang yan. Di ba? Tulad ng Yes po. motor oil, ang problema dyan sa motor oil, yung mga used oil na yan. Kung ma-slash natin ng 50%, di 50% yung matatanggal natin sa contaminant sa environment natin. Alam nyo ba kung gaano ka tindi ang deterioration ng isang litro pag hinalo mo sa tubig? 1 million liters. Kaya niyang i-contaminate yung 1 liter. Wow. Isipin nyo yun. Ang laki na ng hindi lang sa ating pangsarili kundi pati sa environment natin. Grabe. Yung usok na sisinghot natin diyan. Pagbuga ng diesel engine and gasoline engine na hindi pumutok. Alam mo niyo ba 'yon? Carbon monoxide, carbon dioxide, nasisinghot natin 'yan. Sa tagal ng panahon na 'yan, ipipredict ko sa inyo, 50 to 100 years from now, hindi na tayo makakahinga sa labas na wala tayong daladalang air filter na nakalagay sa likod natin yung kanister. Nakaganoon na tayo ng hose. Nakaganyan na Yes, sir. tayo. Hindi na tayo pwedeng huminga na ganyan sa environment para mabuhay ang tao. Yun ang prediction ko. Kaya dapat tumulong din tayo na ma-address yung ganong klase ng contaminant sa air. Kasi yung kaapo-apuhan natin, sila kawawa. Tama po. So ngayon pa lang, makakatulong na tayo, kumikita pa. Diba? Yun, so, yun, thank you so much, sir. Palakpakan naman natin si Sir Engineer June Ponsalan, no, for being with us. No? Maraming salamat talaga, Thank you and ah, God bless Sir to John, all. no? Sana pagpalain tayong lahat. Yes, sir. Siguro in next na naman, sir, no? Sana is maimbita ka rin namin palagi dito, sir. So again, Sige, sa lahat anytime. ng mga sa lahat ng mga nandito ngayon, mga guests and affiliates natin, mga founding affiliates at saka kay Sir John, no? Maraming salamat, no? For being here.